mo, either sinabi ito ni Omar, pero ang pinaka binanggit sa hadith ay apat. Ano? Yalamlam, para sa mga taong nasa Yemen. At yung, ano pa? Inshallah, kukunin natin. Inshallah. Magbabasa tayo, okay? So, kailangan nating may mga questions diyan. Kapag lumagpas ka at hindi ka nakapag-niya, nalagpasan mo na yung miqat mo. Ano ba? Tanggap pa ba yung hajj? Ano ba yung dapat mong gagawin? Aatras ka? Babalik ka? Ano yung hukom niyan? Tulad ng sinabi mo na yung wajibat, may karagdagang ano doon. Cover up. Oo. Penalty. Oo. Pero hindi mababaliwala yung hajj mo. Alhamdulillah. Importante yung rukun. Tapos yung pananatili sa Arafah na binanggit natin, huwag niyo kalimutan yan ha. Basic lang yung tinutulong natin dito. Yung pangatlo, pagtulog sa Muzdalifah. Yun yung kanina binanggit natin. After ng Arafah, matutulog ka. Tapos pagtulog sa Mina. After ng pag-Jamara, pwede kang mag-ifada at mag-i-stay ka doon. 1 day, 2 days. Ang pinaka, kung nagmamadali ka, pwedeng 2 days. Pero yung pinaka proper, pwede kang mag-stay. Dapat ng 3 days. Ilang pebbles or bato ang dadamputin natin? Hindi, meron silang sinasabi na mga numbers. Pero walang indication kung ilan yung kukunin mo talaga. Baka siguro kailangan tamaan mo yung Satanas. Para Ano lang yun? Satanas. Ang tunay niyan, hindi talaga siya dapat tamaan. Wala din yung satanas. Tamaan yung satanas, saka tayo na. Basta may binato ka. Importante, ginawa mo at sinunod mo yung pamamaraan na ginawa ng mga propeta. Kahit sinong propeta ang sinusunod natin dito? Sa pagbato ng Jamara. Sino? Propeta Abraham. Okay. Propeta Abraham. Bakit? Kailan nangyari itong incident na to? nung kakatayin niya si Ismail. Very good. So, kasama sa wajibat na dapat natin gawin, yung pagbato sa jamarat at pag-aahit o paggupit ng ating mga buhok at yung binanggit natin tawafil wada kanina sa tanong ni Saudi. Ito yung pinakalas na gagawin mo before ka umuwi. Sabi ng propeta, la yanfiranna ahadukum hatta yakuna akhir ahdi bil bayt. Ibig sabihin, hindi kayo aalis o tatalikod mula sa Makkah except yung pinakahuli nyo ay ang pagtawaf ninyo sa Kaaba. So, alhamdulillah, dito po nagtatapos. Ito po yung proseso. No? Unang-una, syempre, dadaan ka sa miqat, mag-ihram ka. Pagkatapos mong mag-ihram, ito, ibig sabihin nito, itong picture na to sa tamattu'. Kasi umrah ihram for umrah. No? So, magtatawaf ka. Tawafal, anong tawag dyan? Tawafal qudum. Ito yung welcome na gagawin mo. Tapos magsasa'i, bayna Safa wal Marwa. Tingnan nyo, nakita nyo, ihram for Hajj. Ibig sabihin, ito ay tama. So, yung tawaful qudum, Ustaz, sunna yun. Tawaful qudum. Yes, parang ano yun? Parang sunnat al-masjid. Tahiyatul masjid. Yes. Hindi ko naintindihan dito yung wajibat at saka yung, di ba, sa rukun al-ihram. Bakit dito ang pag-ihram umpisa sa mikat? Bakit pwede tayo mag-ihram na hindi sa mikat? Sorry? Pwede tayo mag-ihram na hindi sa mikat? Yan dito, liwanagin mo sa dito. Ulitin mo yung question? Yung al-ihram dito sa haligi. Yung ito, ang pag-ihram umpisa sa mikat. Ang sabi dito sa pang first, no? Ang ihram umpisa sa miqat. Ang ibig sabihin niyan, kinakailangan natin gawin yung
pag niya natin na mag-ihram tayo sa miqat. Yun yung wajib. Pero kapag nagawa mo, example, lumagpas ka, nagniya ka sa kalagitnaan, walang problema. Gets mo? Kasi yung iba, like for example, yung mga taong Makkah, nagniniya sila saan? Sa Masjid Aisha. Oo, doon na, hindi, sa kanila na. Sa mga bahay na nila. Okay? So, pwede, pero meron ka ng, ano? Karagdagan mo. Meron ka ng dam. Gets na? So, yung pag-ihram, kailangan mong gawin. Yung mga Yung gagawin mo siya, pag-ihram sa miqat, wajib siya. Yun yung difference. Gets mo? Kapag hindi ka nag-ihram, ano? Tanggap yung hajj mo? Hindi. Hindi. Pero, kapag lumagpas ka sa miqat at nag-ihram ka, tanggap yung hajj mo? Hindi. Tanggap. Anong gagawin mo? Penalty. May penalty ka na tapos. Basta siguro tinutukoy mo yung pagsuot na Hindi kasi hindi ko ang al-ihram nakalagay sa haligi siya. Pero nito ang pag-ihram umpisa sa mikat nasa wajibat din siya. Oh, ibig sabihin yan. Pero ang ibig sabihin dito pag lumampas. Yes. Ibig sabihin, gagawin mo yung pag-ihram mo, hindi yung mismong ihram. Yung ihram lang na gagawin mong niya mo, pag ginawa mo na yun, okay ka na sa arkan. Absuelto ka na. Pero kung gagawin mo, for example, sa tamang pamamaraan, gagawin mo siya sa miqat, nagkuha mo yung wajibat. Pero pag ginawa mo siya, let's say ihram ka bago pa dumating yung miqat or after na ng miqat, pero nag-ihram ka. Ano yun? Tanggap o hindi? Tanggap. Tanggap, pero May penalty lang. Kasi importante na magawa mo yung rukun na ihram. Okay. Didi-discuss pa dito sa yung penal. Meron mga dam. Ano yung uri ng dapat nating ikatay, ano yung mga difference niyan sa mga kinakatay natin sa akika, sa mga Tungkol sa pagkatay, hmm. talaga bang magkatay tayo or kasi yung iba wala nang katay-katay, binayaran na daw, ganun. Tanggap pa rin ba yung hajj natin doon? Alhamdulillah, ang Saudi Arabia gumawa ng paraan para mapadali yung bagay-bagay. No? Meron silang sistemang pinapairal na kapag nagbayad ka ng certain amount, sila na yung gagawa ng dirty work para sa iyo. No? So, ginawa man nila o hindi, Wala ka na pananagutan. importante, ginawa mo yung role. Pero pwede ba? Pero ang pinag-usapan doon, na ano siya doon na kabilang siya doon sa ano, di ba? Yung? Sa haligi din ba siya? Wala. Ano yun? Binanggit natin doon? So, Sa Nabanggit doon sa apat? hindi. kasi sa hajj course na ano ko yun na ano ko yun dati. Yung kailangan magkatay. Kasi yun yung ano. Kailan ka kailangan magkatay? Pagkat ano, basta sa before ka papasok na ng Jamarat nun. Kaya kailangan i-review natin yung Hajj course. Pero na- karamihan kasi, hindi nagkakatay. Walang nagkakatay sa amin nga, walang nagkakatay. Yun nga bro, kasi isipin mo bro ha. Tapos yung Abdurrahman. ano pa nga namin, yung tatayo dyan sa, Abdurrahman, ano na yan, no? Abdurrahman, ilan pumapasok sa Makkah na mag-Hajj? Million. Si Abdurrahman pumunta dito, katay. Si Brother Abdul Muhaymin dito katay. Si Faisal katay doon, katay sa baba, katay sa loob. Sa palagay mo, anong itsura ng Mina? Anong itsura ng Makkah? Puro dugo. Anong itsura nun? Saka hindi ka makakalabas tsaka pasok agad. Sobrang hirap masok, sobrang traffic.
Kaya ginawa nilang sistema, kung hindi nila finulfill yung supposedly na binayaran mo as representative mo na kakatay para sa iyo, hindi na ikaw ang responsible. Ang sabi sa iyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, accountable ka lang dun sa ano yung kakayanan mo. Beyond that, sa mga bagay na hindi mo na nakikita, wala na, hindi ka na CCTV ka pa o ano po yung gagawin mo. No? Ikaw kasi na nagsabi, Abdurrahman, huwag mo lang pahirapan ang sarili mo. Huwag mo pa Hindi pinapahirapan. naman pinahirapan. Talagang Pinapahirapan ang sarili mo. ano siya eh, kabilang siya doon sa, hindi ko pinapahirapan. Gusto ko talagang magkatay dahil para katanggap-tanggap yung hands ko. Walang problema, bro. Bro, Di ba mga propeta Muhammad, yung mag-ano sila, ang bit-bit nila, mga maliliit na kutsilyo yung gano'n. Dahil magkatay talaga sila. Bro Abdurrahman, Oo. meron din pamamaraan na ikaw mismo pupunta, pipili ka, kakatay ka doon. Pwede yun. Kung gusto mo, wala rin problema. Yung iba, pinadali lang nila yung buhay nila, binigay nila yung pera, nagkatay. Para kang nagbayad yun ng idasal mo na lang ako. Ikaw nang bahala dyan. Hindi, magkaiba naman yun eh. Parang gano'n na rin. Hindi kasi yung pagkakatay kasama sa rukun nun ng ano. So, ang tanong, yung pagkatay ba kasama sa binanggit ng mga rukun? Tanggalin na lang yung katay kung gano'n. Bro, simple lang, simple. Ibang gawin niya, Kuya. Oo. Hindi naman to. At ano yung, kasi yung iba, talagang gusto nila magkatay. Yung mga sinasabi ni Abdurrahman, pinag-usapan na ng mga ulama natin yan. Sabi niya, gusto ko talagang magkatay. Dun sa pamamaraan ng Hajj niya, wala. So, ang gagawin niya, magdadala siya ngayon, pero magtatamatto siya. No? Gusto pa nga namin tumayo dyan eh. Yung iba sa ano yan. Oh, sino ba nagturo sa iyo, bro? Kailangan natin paluin ng ano. Hindi kasi yan ang nakikita namin na ano eh. Tapos yung explanation sa amin ito, ano na rin to? Arafat na rin to, itong lugar na ito. Di, makikita talaga namin, tatayo talaga doon sa Arafat eh. Sino? Ha? Sino Yung po mga ang kasama niya, Abdurrahman, Yung mga nakita namin yung ganyan. Yung mga pasaway. Ang Kaya natayo gusto dyan. namin tumayo. Sabi tapos yung paliwanag sa amin ng Ustad, itong ano na to, lugar na to, Arafat na rin siya. Okay na rin to dito. Wala na ano dito. Alhamdulillah sa nagturo ko sa inyo, pero gusto natin itama yung mga dapat itama. Wala pong koneksyon. No, hindi po kailangan umakyat talaga dito. Di tama yung tinuro sa amin. Na yun Arafat na hindi na talaga siya obligado na ano. Ang sa amin lang nakita namin yung mga picture na ang dami yung ano parang ano talaga yan siya parang Ay, hindi kayo sumusunod doon sa nagturo sa inyo. di yung sa'yo nagturo talaga sa amin tama. Ang sa amin yung nakikita namin na picture na yung bundok na yan puno talaga siya ng tao. Pero, pag nag-Hajj kayo bro, makikita niyo yung